Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta, ang umahawak pong chairman ng Blue Ribbon Committee. At dito po sa kanyang pahayag, ay nagdududa daw po siya. Duda daw po siya mga tamay. Duda daw po sa mga akusasyon ni Saldico mga kababayan. Talaga naman po lahat naman po yata sila'y nagdududa. Hindi po ba? Hindi lang po yata siya, pati po ang mga kaalyado nila. Hindi po ba? Dahil nga po kahit naman po kay Gutese nagduda siya. Nag-under oath na nga si Gutesa, di ba? Nag-oath sa Senado. Pero nagduda pa rin siya. Hindi po ba? Pinagdudahan niya. Kaya pagdududahan niya rin po si Saldico. Bakit po? Pag po kasi ang pinapangalanan po at yung utak mismo ang pangangalanan, nagdududa sila. Umano. Diyan po tayo bilib na bilib sa kanila. Pagka po tutumbukin mo na po yung leader, yung pinakaulo, kailangan po magduda po sila at kailangan din magduda tayo. Ayaw na ayaw po kasing mapapangalanan yata yung sinatawag na ulo mga kababayan. Kaya pakinggan po natin. Dahilan po rito kasi hindi pa naman daw po nag-o-oath. Pero may hawak pong mga ebidensya at resibo, dokumento si Saldico. Pakinggan po natin mga tambay si Senator Lacson na nagdududa. Pasok na, walang probative value kasi naman under oath Yeah. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Pero what do you make of that, sir? Nagtutotoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung dito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Because Tatanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Sir, pwede po ninyong payagan yun, sir? Yes, kung magre-request sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo nakausap, staff lang. That's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangahawakan na maililink mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. So, sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Abot ba sa pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. Okay, so subpoena na, sir. Yeah, pwede subpoena susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And let's say kay Bernardo, gaano siya ka-credible?
Yung mga, may mga binanggit siyang Well, bago, it's sir. up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi kayo niyo, sir, yung mga binanggit, like Senator Poe, Senator Angara, Secretary. No, let's not go there yet. No? Tingnan natin. So, sir- Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So, sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho si sinabi ko. Sabi ko. Pero 60 po tayo, sir. Ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we see na Yan po mga tambay, ang sagot ni Lacson, mas credible ba sa kanya? Credible si Bernardo kaysa kay Saldico. Mga tambay, mas credible pang witness si dating Yusek, Undersecretary Bernardo ng DPWH. Kisa mismo ron sa magkakasama, magkakagrupo, kasama po at siyempre po nakadikit sa magpinsan. Dikit na dikit sa magpinsan po si Saldico. Mga kabayan, kaya sa dating speaker, Tambaluslos at sa Pangulo. Sino po paniniwalaan natin? Si Senator Ping Lacson, mga kabayan, o si Saldico? Mga kabayan, samantalang si Saldico ay dikit na dikit po. At si Senator Lacson ay kailan lang po yan naging senador. Ito lang pong pagpasok. Di ba itong taon lang. Samantalang si Saldico ay magmula pa po nung 19 Congress ay kasama na po ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at ang Commander-in-Chief. Ano po sinasabi ni Saldico? Ang utos ng hari ay hindi kayang baliin, hindi mababali. Yung 100 billion, ay yan po ay pinag-usapan po nila yan sa pangunguna po ni Secretary Pangandaman. Hindi po ba ng DBM? Hindi po ba ng Department of Budget Management? Di po ba? Senator Ping? At yung sinasabi nyo, itong sinasabi nyo kay Saldico, mga bayan, talagang ganun po mangyayari eh. Dahil lahat po ng magtutugma po, mga tambay, at magkukonekta po sa Pangulo at kay dating Speaker Romualdez, ay talaga pong babasagin at sisirain po nila ang kredibilidad niyan. Hindi po ba? Dahil mismo po ngayon, nahuli na po yata, mukhang huling-huli na po yata sa sariling bibig niya. Ito pong si Senator Lacson. Napakahirap po magkasala ang Pangulo. Ang katwiran po niya, bakit daw po ibibito? Mga kababayan, bakit daw po ibibito? Parang pinalalabas niya na hindi kayang gawin ng Pangulo na siya ay magnakaw. Mga kababayan, dahil siya pa ang nagbito raw. Ibang klase. Pero ang tanong ng taong bayan, nasaan po yung perang nawawala? Sino po nagnakaw nun? Mr. Senator, si Saldico lang po ba nagnakaw? Saka yung sinasabi ni Bernardo, karamihan po'y nasa oposisyon. Ang sinasabi ni Bernardo. Kasama dyan sila. Sino? Sila Chis Escudero. Di ba? Si Jingoy Estrada. Si Villanueva. At yung mga iilan-ilan mga congressman. Hindi po ba? At syempre may kasama pang Villar yata. At Revilla. Hindi po ba? Pero hindi pwedeng isama hindi pwedeng isama si Romualdez at Marcos na may accountability sa lahat. At yung nagahari sa Kongreso na siya ang dating speaker. Unbelievable, Senator Lacson. Mukha po yatang nakakuha po ng magaling na abogado ang Malacanang at ang dating speaker. Pagdating po sa Senado, nagtatanong lang si Kamanong. Mukhang nakakuha ng magaling na pulis, magaling na senador, at magaling na abogado ang Malacanang at ang tinatawag na Tambaluslos. Hindi kaya Senator Lacson nakakuha ng magaling? Hindi po ba? Paano po tayo makakahuli ng ulo niyan? At ang tanong ng taong bayan at ang tanong ni Kamanong, matatapos lang po ba ang ulo kay Saldico? Wala na po bang mas mataas kay Saldico?
na mananagot sa systematic at sindikatong korupsyon sa ating bansa, Senator Lacson? Hanggang kay Saldico? Ano gusto nyo mangyari? Parang kay Napoles? Matatapos lang kay Napoles? Ang ulo? Wala nang mas mataas kay Napoles? Kaya ganun din po ba ang gagawin ninyo? Matatapos lang kay Saldico ang pinakaulo? At wala nang ihigit pa kay Saldico? Mga kabayan, sa bagay, mga kabayan, alam naman po natin, dahil sa dami po umano ng mali-maletang pera, hindi naman pong malayo dahil sa dami na hindi ka mabahagian ito umano. Nagtatanong lang si Kamanong, umaapaw yung maleta. Katulad dito, isa pa lang yung nabanggit ni Saldico. Part 1 pa lang. Pero 100 bilyon na ang pinag-uusapan. Senator Lacson, Part 1 pa lang yan. Ang 19th Congress ay nag-umpisa. Sa panunungkulan nila, kalahating taon, yung half year ng 2022, nakaupo na sila. Meron pang 2023. Meron pang 2024. At lalong-lalo itong 2025. Mr. Lacson. Ibig sabihin, lahat na nangyari na korupsyon, hindi pwedeng magnakaw at hindi involved si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, Senator Lacson, at kailangan ng resibo, patunayan, dokumentado. Ang magnanakaw ba, nag-iiwan ba ng resibo yan? Senator Lacson, magnanakaw ka ba ng daan-daang bilyon? Kailangan pa ng resibo, dokumento kung nanakawin mo ito? Di po ba lahat ng magnanakaw hindi nag-iiwan ng ebidensya pag magnanakaw ka? Di po ba? Hanggat maaari, walang ebidensya na ikaw ang nagnakaw. Hindi po ba gano'n na nangyayari sa gobyerno ngayon? Ang mga nagnanakaw ng daan-daang bilyon ay nililinis nila para po hindi sila pagbintangan na sila nagnakaw. Senator Lacson. At ganun din po yata ang ginagawa nyo ngayon. Nililinis nyo yata ang Pangulo at ang Speaker na sila ay hindi magnanakaw. Hindi po ba? Kaya gustong-gusto na nga namin, Senator Lacson, na mapalitan na yung hindi magnanakaw na nagbito na sinasabi nyo. Gustong-gusto na namin mapalitan yan dahil ubod pala ng galing yan at hindi pala magnanakaw yan. Kaya nga gusto ng palitan ng taong bayan para po makakuha kami at makamtam namin ang tunay at katotohanan na tama at legit na investigasyon na hindi manggagaling sa sobrang linis na sinasabi nyo na hindi kayang gawin ng Pangulo dahil siya ang nagbito. Unbelievable! Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, wala pong mangyayari. Wala po. Maliligtas at masesave lang po. At yung nawalang pera po ng taong bayan, katulad po na sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, mawawala po parang bulayan. Malilinis po yan. Pagka po ang mag-iimbestiga ay katulad nito umano. Ganito po ang investigasyon sa Senado. At lalong-lalo po sa investigasyon ng ICI. Kaya kawawa po tayong mga Pilipino. Kawawang-kawawa po ang ating pera, ang ating buwis. Walang katarungan at hindi kayang ibalik na. Hindi maibabalik pagka ganitong klaseng investigasyon. Ang kaya lang po nilang hulihin ay yung mga gurame, yung mga dilis, sapsap, tawilis. Hindi po ba? Ayungin yung maliliit na isda. Ayaw nilang manghuli ng mga malalaking balyena, mga lolong, mga buhayang malalaki. Hindi po ba, Senator Lacson? Kaya nga po nakapagdududa po kayo. Ilang maleta kaya? Ilang maleta kaya? Maleta. 3 beses sa isang linggo, deliver, ayon kay Gutesa. Hindi kaya nadalang kayo ng isang van
punong-puno ng maleta, isang van. Nagtatanong lang po si Kamanong, ibang klase kayo, Senator Lacson. Ngayon, kami pa ngayon ang kawawa na maghahanap pa ngayon. At napakahirap po palang pagbintangan at ipakulong ang mga politiko na magnanakaw sa ating bansa. Kailangan talaga dokumentado. Dokumentado ang kailangan para po sila'y makulong na sila'y nagnakaw, nakaresibo, ibang klase. Pero ayaw nilang buksan ang libro. Kailangan mag-produce ka ng ebidensya kung gusto mong ipakulong ang Pangulo, ang Speaker at mga senador at mga congressman. Mag-produce ka ng ebidensya, ikaw. Pero yung ebidensya nasa kanila. Ayaw nilang buksan ang ebidensya nila. Sila, nasa kanila ebidensya. Katulad po sa DPWH. Pag binuksan mo, libro niyan. Di po ba? Gaano kalaki ang budget na nilagay dyan? At sino ang napagbigyan ng mga budget na yan? Mabuksan mo lang libro. Bakit ayaw niyong buksan ang libro ng DSWD? DPWH. Isama na natin ang DSWD. Grabe rin ang korupsyon dyan umano. Pag binuksan lahat ng libro ng ahensya. Itong pong DPWH, buksan mo lang ang libro ni Bonoan. Wala na rin si Bonoan eh. Ibig sabihin, pag nagsalita si Bonoan, hindi rin kapanipaniwala. Ganyan po ba, Senator Lacson? Di po ba? Buksan mo libro ng Speaker. Lalo-lalo pag binuksan mo pa ang libro ng Pangulo. Di po ba? Makikita mo, yung confidential intel fan lang, tama ba paggastos doon? 4.5 billion, hindi ba baba? At yung budget ng Office of the President, hindi bababa sa 27 billion? Tama ba ang paggastos? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya mahirap po makahuli at mapakulong at maibalik ang ninakaw nila. Pagka ganito po ang systematic na investigasyon na gagawin pala nila. Mga kabayan, wala pong patutunguhan. Kailangan po kasi dokumentado, may magpapatotoo, may mga resibo. Ang kailangan po nila, dokumentado, mga kabayan. Pero paano mo ipoproduce yan? Paano ipoproduce ni Gutesa yan? Sige nga, si Saldico kaya i-produce yan. Pero pasisinungalingan pa nila kay Saldico. Di po ba? Dahil kailangan daw, meron pang magpapatotoo, hindi lang si Saldico. Kailangan po meron pang ibang ebidensya. Kaya, yan po ang pinakamabigat mga tambay. Kaya po kailangan na po natin ng tayo pong taong bayan na naghahangad ng katarungan sa ginawa nilang pagnanakaw sa atin na mahigit 3 taon. Gusto natin managot ng magnanakaw sa ating bansa, lalo-lalo po sa napakalaking pera na pera ng taong bayan. At pahirap, pasakit, at kahihiyan sa buong mundo ang idinulot sa atin ng gobyernong ito. Kahiya-hiya! Hindi po ba? Ibinagsak nila at kahiya-hiya ang ating bansa nung sila po'y manungkulan. Paano mo maibabalik ang tiwala sa buong mundo? Pagtiwalaan muli ang ating bansa na hindi na magnanakaw ang gobyerno. Kung mananatili na ganito ang sistema at gusto nila magpatuloy sa ating bansa at merong mga senador yata na kinukonsinti pa ang mga pagnanakaw sa ating bansa, saan pupulutin ang ating bansa? Sa komunoy. Tanggap na mga politiko, tanggap na tanggap nila kahiyan. Dahil sila'y nakikinabang. Di bali pong kahiya-hiya tayo. Di baling hindi tayo puntahan ng maraming investor sa ating bansa. Kahit tayo lubog sa utang, tanggap po ng mga magnanakaw na politiko yan. Dahil sila po ang nakikinabang. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang pahayag po ng napakagaling at napakahusay ng chairman. Ang chairman ng committee ng Blue Ribbon Committee. Unbelievable, mga kababayan. Napakahusay na abogado, mga kababayan. Kaya nga po, bago tayo magtapos, nakakuha po
ng magaling na abogado, magaling na senador, at magaling na pulis ang palasyo at ang dating speaker sa Senado umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan, mga tambay. Thank you po. At syempre po sa mga sa mga subscribers po natin sa nagbibigay po ng tulong at sa mga nagla-like, share, comment and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, yung dasal po natin sa ating bansa na sana po magtuloy-tuloy po at lumalabas na po ang katotohanan. Sana po matapos na po at magwakas na po at maiayos pong muli at makabangon muli ang ating bansa sa kahirapan na dulot po nila. Sana po ay mawakasan na po tuloy-tuloy ang kasamaan nila at kawalanghiyaan nila sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang po tayo sa dasal. At siyempre po ang dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, maingatan po sila, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan po ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik na po siya sa ating bansa. At syempre po ang dalangin din po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po, mga tambay, itiis-tiis lang po tayo, mga tambay, at darating na po ang agila. Ang agila po ay lumilipad na po at sana po sa lalong mabilis ay dumapo na po sa Malacanang ang agila para po ang lahat ng ginawa nila ay mapanagutan na po nila magmula sa ulo hanggang sa baba. Hindi po katulad sa Senado, ayaw pong banggitin ang ulo, mga kababayan. Ingat po. Bye-bye.